Sa simula pa lamang, ang mundo ay isang walang hugis at walang laman na espasyo, balot ng kadiliman. Ngunit sa kanyang walang hanggang kapangyarihan at karunungan, ang Diyos ay nagsimulang lumikha. Isang perpektong plano ang naisakatuparan, isang tahanang inihanda ng may pagmamahal at layunin. Ito ang ikatlong yugto ng ang kwento ng Biblia na pinamagatang Malalaking Paghahanda. Samahan ninyo ako dito sa Come Pray With Me habang ating pagninilayan ang kamanghamanghang gawa ng Diyos. Sa simula, walang kahit anong nilalang sa ibabaw ng mundo. Ang tanging makikita ay ang malawak at walang hanggang karagatan na kumikilos ng tahimik sa ilalim ng langit. Ngunit sa dilim ng unang gabi, isang mahiwagang bagay ang nagsisimulang mangyari. Tahimik, walang tunog, ang mabigat na hamog, puno ng tubig, ay nagsisimulang tumaas. Isang hindi nakikitang kamay ang tila nag-aangat nito mula sa karagatan. Pataas ng pataas ng pataas. Sa pagitan ng tubig sa ibaba at ng ulap sa itaas, lumitaw ang isang bagong bagay. Ang hangin, ang sariwang, malinis at dalisay na atmosfera na tinawag sa Biblia bilang kalawakan. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at hatiin nito ang tubig mula sa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig sa ilalim ng kalawakan mula sa tubig sa ibabaw ng kalawakan at nagkagayon nga. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit at nagdaan ang gabi at umaga, ang ikalawang araw. Maaaring nagtataka ka. Bakit gumugol ang Diyos ng isang buong araw sa paggawa ng isang bagay na hindi man lang nakikita? Ngunit ang totoo, ang lahat ng susunod ay nakaasa rito. Balang araw, ang langit ay pupunuin ng mga ibon. Ngunit paano sila makakalipad kung walang hangin? Balang araw, tutubo ang mga halaman, ang mga puno, at ang mga bulaklak. Ngunit paano sila lalago kung walang nitrogen sa hangin? At kung masyadong marami namang oxygen, isang maliit na kidlat lang ang kailangan upang tupukin ang buong mundo sa apoy. Ang isa pang dahilan kung bakit ginawa muna ng Diyos ang atmosfera ay upang paghiwalayin ang tubig sa itaas, ang mga ulap mula sa tubig sa ibaba, ang dagat. Kung wala ang hangin, ang bawat patak ng ulan ay babagsak na parang bala mula sa langit. Ang isang matinding pagbuhos ng ulan ay maaaring lumunod sa lahat bago pa man ito magsimula. At ngayon, natatapos na ang ikalawang araw. Ang puting ulap ay nagbabago ng kulay, may gintong ningning, kahel, pulang alab, at lilang kinang hanggang sa ito'y mawala sa dilim ng gabi. Ngunit makinig, siya ay muling nagsasalita. At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig sa ilalim ng langit sa isang dako at lumitaw ang tuyong lupa. Biglang, ang tubig ay gumalaw at mula sa kailaliman, lumitaw ang unang mga piraso ng lupa. Ang mga kontinente at kapuluan ay nagsimulang lumitaw. Ang mga bundok ay umangat at mula sa kanilang dalisdis, bumubulwak ang mga ilog at talon. Kahapon ang mundo ay isang dagat lamang. Ngayon, isang buong bagong mundo ang lumitaw. At ngayon alam na natin, ang Diyos ay may isang dakilang plano. Siya ay gumagawa ng isang tahanan para sa isang nilalang na kanyang iniibig. Ngayon, natunghayan natin ang isa pang yugto ng paglikha, ang matalinong paghahanda ng Diyos upang gawing tahanan ang mundo para sa kanyang mga nilalang. Sa isang tingin, maaaring tila maliit na hakbang lamang ito, ngunit ito ang pundasyon ng lahat ng buhay. Kung walang atmosfera, kung walang hangin, kung walang matibay na kaayusan, paano makapamumuhay ang kanyang mga nilikha?
Sa bawat detalye ng paglikha, makikita natin ang kanyang pag-ibig, kanyang katalinuhan, at kanyang plano. At ito ang nais niyang ipaunawa sa atin. Hindi siya nagkakamali, at ang kanyang disenyo ay laging perpekto. Kung pinaghandaan ng Diyos ang mundo bago likhain ang kanyang mga nilalang, gaano pa kaya ang kanyang paghahanda para sa atin na kanyang minamahal? Kaibigan, kung napagpala ka ng kwentong ito, huwag kalimutang i-like o i-heart, i-share, at mag-subscribe o mag-follow sa ating channel na Come Pray With Me. Marami pa tayong mga pagninilay at kwento mula sa salita ng Diyos na tiyak na magpapalakas sa iyong pananampalataya. At ngayon, bago tayo magtapos, samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Aming Ama sa Langit, salamat sa iyong kagilagilalas na plano at sa iyong hindi masukat na karunungan. Tunay na ikaw ang Diyos ng kaayusan at lahat ng iyong ginagawa ay may layunin. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo sa lahat ng aspeto ng aming buhay, sapagkat alam naming ikaw ay laging may inihandang mabuti para sa amin. Patuloy mo kaming gabayan, O Diyos, at bigyan ng puso na laging nagpapasalamat sa iyong mga biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen.